Pag nagbabasa tayo ng Biblia, makikita natin merong sentro ito. Merong pinaka-point yung kabuuan ng Biblia. Ang tanong, sino ba ang sentro ng Biblia? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Na yung pag-aaralan po natin ngayon, yung pinaka-konsepto natin ay Biblical Theology. So, mabigat po yung topic natin, pero kaya po natin yung pasimplihin. Kailangan ko lang po ng attention ninyo. And by the way, para sa mga bago po sa devotions natin, ito po ay seminary edition. Ibig sabihin, kung ano yung mga pinag-uusapan sa seminaryo, ginagawa nating devotion. Pinag-aaralan natin dito sa simpleng kapamaraanan na matututo po tayong lahat. Now, pag sinabi Biblical Theology, ito po ay discipline, approach, pamamaraan ng pag-aaral ng Biblia. It is a discipline of theological study that seeks to understand and interpret the Bible as a unified. Ibig sabihin, pag ginamitan mo ng biblical theology, yung kapamaraanan ng pag-aaral ng Biblia na biblical theology, tinitingnan mo yung kabuuan ng Biblia bilang isang buong storya. Unified. Ibig sabihin, hindi yan hiwa-hiwalay na istorya. Istorya ni Abraham, istorya ni Moses, istorya ni David, na para magkakahiwalay sila. Actually, isang storya lang yan, yung buong Bible. So, ina-interpret natin yung Bible, the Bible as unified, coherent story of God's redemptive plan throughout history. It emphasizes the progressive revelation of God's truth, focusing on how different parts of the Bible contribute to this overarching narrative. So, yan po yung concept ng biblical theology. Pag tinitingnan natin yung Bible, isang buong storya yan. Hindi yan magkakahiwalay na parang minsan kasi pag nagde-devotion tayo, nakapikit lang tayo, tapos bubukalat. Magbabasa ng isang verse, tapos na. Kapag ganun po yung approach natin sa Bible, di natin maintindihan yung Bible. Kasi parang isipin nyo isang nobela, isang buong storya yan na, let's say may libro ka dyan, tapos nobela siya. Hindi pwedeng bubuksan mo ba, no, limitangere, diba? Pag binuksan mo ganyan, may binasa ka na isang talata, isang sentence doon, hindi mo maintindihan yung buong no limitangere. So, ganun po yung Biblia, isang buong storya siya. Hindi pwede yung approach mo sa Bible ay titingala ka, tapos buklat ka, tapos pagtingin mo, yun na yung devotion mo. So, maganda alamin natin yung kabuuan ng Biblia para makita natin yung kabuuang storya ng Bible. So, ang approach po na yun ay Biblical Theology. Now, para po sa kaalaman ng lahat, no, meron tayong tinatawag na Systematic Theology, meron tayong tinatawag na Biblical Theology. Now, ano ba yung systematic? Pag sinabi nating systematic theology, ito yung, pag inaral mo yung Bible, nag-iisip ka ng topic. Let's say, Jesus Christ, yun yung topic mo. Ang gagawin mo, pag ginamitan mo ng systematic theology, ang gagawin mo, babasahin mo yung Biblia from the first page, Genesis chapter 1, hanggang katapusan ng Biblia, tapos lahat ng mga talata doon na may patungkol kay Jesus Christ, inaaral mo. Systematically. So, pinag-aaralan mo Holy Spirit, or may patungkol sa impyerno, or patungkol sa langit, patungkol sa mga anghel, or patungkol sa church, patungkol sa kaligtasan. Ang gagawin po ninyo dun sa mga topic na yon, let's say ang topic mo ay salvation, mula Genesis 1 hanggang katapos-tapusan ng Biblia, babasahin mo yon at aalamin mo kung anong tinuturo ng kabuuan ng Biblia patungkol sa topic ng salvation. Systematic po. Pag sinabi nating systematic, isipin niyo po, topic po yan, topical. Pag biblical theology naman, isipin niyo po yan, story. Ano ang istorya ng kabuuan ng Biblia? Bakit merong story ni Moses dyan? Anong kaugnayan ng story ni Moses sa kabuuan ng storya ng Diyos sa Biblia? So, yun po yung biblical theology. Punta po tayo sa ating verse. Luke chapter 24, verse 44. Now, dito po sa Luke chapter 24, ito po yung si Jesus Christ, muli siyang nabuhay, mag-uli. Tapos merong siyang sinabayan na 2 disciple niya, hindi siya nakilala. Kasi hindi naman ina-expect ng mga disciples niya na mabubuhay si Jesus Christ eh. So, sinabayan niya, tapos ginamitan niya ng biblical theology, Bible study niya yung 2 disciple niya na at first hindi siya nakikilala, tapos ginamitan niya ng biblical theology. Sabi niya, basahin po natin sa verse 44, "Then he said to them, 'These are my words that I spoke to you while I was still with you.
that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Ito yung nireveal na ni Jesus Christ yung sarili niya dun sa mga disciples niya. So sabi niya, alam mo ba, pag binasa mo yung Bible, isang buong storya yan. Mula Genesis yan. Hanggang sa matapos yung Old Testament, yun yung Bible nila during that time. Sinasabi ni Jesus Christ, all of this is about me. Sabi niya po, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me. Ibig sabihin yung buong Old Testament na meron sila at that time, nasulat yun patungkol kay Jesus Christ. Kaya sabi niya sa dalawang alagad niya, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin, sa kautosan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit. So sabi ni Jesus Christ, ito yung biblical theology. Ito yung katuruan ng kabuuan ng Biblia. It's all about me. And then, dito po sa nauna pa rito, no, sa verse 27. And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them all in all the scriptures the things concerning himself. So, ginamitan niya ng interpretation. Ang interpretation ni Jesus Christ sa buong Old Testament, beginning with Moses, the prophets, the Psalms, sabi niya lahat ito ay patungkol kay Jesus. Patungkol ito sa akin. At magmula kay Moises at sa mga propeta, ipiniliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. So, ibig sabihin mga kapatid, ito po yung teaching natin ngayong araw. The Bible is one unified story. Ang buong Biblia ay isang storya lang. Bagamat binubuo ito ng maraming mga istorya. Istorya ni Moses, istorya ni David, istorya ni Noah, istorya ni Adan at Eva. Pero lahat ng mga istorya na yon, pag pinagsama-sama mo yon, hinabol mo yung istorya na yon, lahat yon patungkol kay Jesus. Yan po ang interpretation ni Jesus sa inaaral natin ngayon. That's how Jesus Christ looked at the Bible. At yan po yung biblical theology ng Biblia. It's all about Jesus Christ. The Bible is one unified story. Point number 2, the Bible is all about Jesus. Paano na natin nalaman na Christocentric yung Bible, nakasentro kay Jesus? Ganun po in-interpret ni Jesus yung Bible. Sabi niya, He interpreted to them in all the scriptures the things concerning Himself. So you can only imagine, no, ang haba ng biyahe nila, yung pagta-travel ni Jesus Christ at yung mga disciples. Ang haba ng kwentuhan nila, pinag-uusapan lang nila paanong yung buong Biblia ay patungkol kay Jesus. And that is the theology of the whole Bible. Number 3 po, the Bible is a story of redemption. Ayan. Yung isang buong Biblia po, wag niyo po natin isipin na bits and pieces ito na parang pira-piraso, na para bang magkakahiwalay. Yung Biblia, again, isang storya lang siya. At ito po ay storya ng redemption. Istorya ng pagtutubos ng Diyos. Nagsimula po ito sa paglikha ng Diyos. God created a beautiful world. Ang problema, nagkasala sila Adan at Eva. Nahulog sila sa kasalanan at sumama na yung mundo. At ang Diyos, hindi niya inabandona yung kanyang nilikha. Sa harip, tiningnan niya yung sangkatauhan ng may pag-ibig. Minahal niya, bagamat yung mga tao ay nagpakasama. Ang ginawa ng Diyos, nangako siya sa Old Testament. Old Testament pa lang, natutubusin niya yung kanyang nilikha. At yan nga ay tinupad niya nung sinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo upang simulan ang pagtutubos sa sangkatauhan. Hanggang sa bago umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, sabi niya sa kanyang mga alagad, lahat ng mga bansa sa mundo, disipuluhin niyo, gawin niyo mga alagad ko. Yun po yung original plan ng Diyos sa Genesis chapter 1. Kaya pag tinignan po natin yung buong Bible, it's just one story, a story of redemption. Istorya ng pagtutubos ng Diyos sa sangkatauhan sa lahat ng mga bansa. Pag nakita po natin yan, na ganun pala yung Biblia, makikita rin natin yung sarili natin na part pala ng istorya ng Diyos. Tingnan po natin sa ating mga application. Number 1, study the Bible as a whole. Unawain po natin yung Biblia bilang yung kabuuan ng Biblia. Huwag po natin isipin na bits and pieces to, kaya huwag tayong mag-aaral ng Bible na bubuklat ng ganito, basa isang talata, close na, tapos na, no? Hindi po ganyan ang pag-unawa natin sa mga nobela
Pag nagbabasa tayo ng nobela, hindi pwedeng random isang page doon babasahin natin. Hindi natin maintindihan yung buong storya ng nobela. Yung Biblia po parang nobela siya eh. Kailangan maunawaan mo from the beginning to the end. Kaya sipagan natin, aralin natin yung Biblia from Genesis to Revelation. Pangalawa po, study the Bible in a Christocentric way. Tingnan natin yung Biblia na isang storya lang na umiikot sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Christocentric. Sabi po ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 39, "You search the scriptures." Kini-criticize niya mga religious leaders during this time. "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me." So sabi ni Jesus Christ, sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakalang doon niyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kasi yung mga tao during that time, mga religious leaders, puro sila sa kasulatan. Pero hindi nila nakita na yung buong kasulatan ay patungkol kay Jesus. Puro sila Biblia, nire-reject naman nila yung pinapatukuyan ng Biblia. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, when we study the Bible in a Christocentric way. Sapagkat ang pinapatotohanan ng Biblia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And it's all about Jesus Christ. Now, number 3 po, study the Bible as a continuation of redemption. Pag-aralan natin yung Biblia bilang tayo, no? Kasama doon sa continuation ng storya ng Biblia. Continuation ng pagtutubos. Alam niyo po, nung ibinigay ng Diyos yung utos sa mga alagad na disipuluhin niyo lahat ng mga bansa, pagandahin niyo yung mundo basically. Gawin yung kagaya ng Genesis 1. Sa Genesis 1 kasi, ang plano talaga ng Diyos, lahat ng mga bansa, worshipers, followers of the Lord, of God. Ngayon, dahil ang tao ay nagpakasama, humiwalay sa Diyos, habulin niyo sila, disipulin niyo sila, evangelize niyo sila. At yung utos ng Panginoong Jesucristo na yon, tinutuloy pa rin natin hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, parte tayo nito. Kung ano yung sinimulan sa Biblia, tinutuloy natin ngayon. Kung anong sinimulan ng Panginoong Jesucristo sa Bible, sa New Testament, bago siya umakyat sa langit, yon ay ipinagpapatuloy natin ngayon. Kung papaanong binago ng Panginoong Jesucristo yung mga alagad, at inutusan ng Diyos yung mga alagad niya, yung pagbabago na naranasan ninyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ipakalat niyo sa buong mundo. Hanggang ngayon po, pinagpapatuloy natin yan. Kaya patuloy tayo nagpapabago sa Panginoong Jesucristo. Patuloy tayo nagpapabago sa Diyos upang tayong mga binago ng Diyos ay maging sanhi ng pagbabago dito sa mundo. That's why we have to study the Bible as a continuation of redemption. Inaaral natin yung Biblia upang ipagpatuloy natin ang storya ng pagtutubos ng Diyos sa mundo. Tanong mga kapatid, siyasatin na natin ating mga sarili, ang ating pamilya, ang mga ating kapaligiran, makikita natin ang daming kapangitan sa ating paligid na kailangan pagandahin. Kailangan yung istorya ng redemption maituloy hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Ang daming mga baluktot na dapat ituwid. Ang daming mga mali na dapat itama. Yan po ay kasama sa istorya ng redemption. Kailangan matubos, maisaayos ang ating mga buhay, ating mga pamilya, maging ang ating kapaligiran. So, study the Bible as a continuation of redemption. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of knowing the Bible as one whole story? Pag-usapan po natin yan sa ating discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for giving us the Bible, a beautiful story of your love and redemption. I praise you for making Jesus the center of it all. Help me see how every page points to Him and His saving work. Teach me to study your word as one unified story, filled with hope and purpose.
Open my eyes to understand its deep truths and its connection to my life. Let your redemption continue to transform me as I grow in faith. Please use me to share the message of redemption with my family, at work, and in my church. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na partner natin sa devotion natin na ito at lagi nating kasama araw-araw. Kung kayo may natutunan sa devotion na ito, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain ka ng ating Panginoon ngayong araw at sa mga darating pa. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.